Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Emerson. Taong 1977, Bukidnon. Bata pa lang ako ay si Lolo Maximo na ang naging kasama ko. Isa siyang mapagmahal na lolo at hindi niya ako pinababayaan habang lumalaki ako. Dahil isa siyang antingero ng kapanahunan niya. Tinuruan at sinanay niya ako kung paano ang makipaglaban. Madalas niyang sinasabi sa akin doon na magagamit ko ito balang araw. Hindi ko man alam kung saan at kailan, pero naniniwala ako sa sinabi niya. Hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon kami ng kakaibang karanasan. Yun ang naging dahilan para maintindihan ko kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ko ng kakayahan sa pakikipaglaban. Hello, hindi po sabi ninyo sa akin noon na isa po kayong antingero ng kabataan po ninyo? Ay, oo po. Eh, bakit mo naman tanungan tungkol sa bagay na yan, ha? Wala lang naman po, Lo. Siyempre, napag-usapan lang po kanina ng mga kaibigan ko yung tungkol sa mga mutya tsaka anting-anting. Yun po. Naalala ko lang po yung tungkol sa sinabi niyo noon sa akin. Bakit naman na po interesado ba mga kaibigan mo sa mga ganoong bagay, ha? Iwan ko lang po sa kanila, Lo. Yung sabi po nila, mas maganda po kapag may tangan ng mga ganoong bagay. Bukod po sa may protection sa masasamang elemento, posibleng swerte rin daw po. Depende pa rin dyan sa kung anong tangan mong anting-anting o mutya po. Sabihin na natin bawat isa sa kanila may sariling bisa o gamit. May iilang mga mutya o anting-anting kasi ang hindi pwedeng gamitin sa pakikipaglaban. Dahil pampaswerte lang. May iba ring pampaswerte lang pero hindi pwedeng gamitin bilang proteksyon sa labanan. Pero mayroon ding dalawa ang nagiging bisa. Oo nga po, Lo. Kayo po ba, Lo? Ano po ba yung tangan ninyong mutya o anting-anting doon? Ay, nako. Marami po. Abay kung iisa-isahin ko pang sabihin sa'yo magtataka ka lang kung paano ko na kaya nang hawakan ng lahat ng yon. Oo nga po siguro. Pero hindi po ba mahirap ang magkaroon ng maraming tangan, Lo? Sa pagkakaalam ko po kasi, pwede pong mabaliw ang taong maraming hawak na mutya o kaya anting-anting. Tama ka doon na po. May posibilidad na nangyayari talaga yon. Pero hindi naman nangyari sa akin ang ganoon noon. Hindi rin ako nahirapan. Lalo na't nakakaya ko naman ang lahat ng bisa ng mga tangan kong anting-anting. Grabe ang galing po ninyo, Lo. Pero bakit po pala unti-unti po ninyong pinapakawalan yung mga hawak ninyong anting-anting? Simple lang naman ang dahilan ko, Apo. At yun ang ayoko nang mapahapak. Pati ikaw. Simula nang dumating ka sa buhay ko at mawala ang mga magulang mo. Sinabi ko na sa sarili ko na hindi na ako magiging isang antingero. Mas inisip kong ibuhos na lang yung buong atensyon ko sa pagpapalaki at pag-aalaga sa'yo. Bakit naman po, Lo? Pwede naman po kayong magpatuloy sa pagiging antingero ninyo kahit na kasama po ninyo ako Ay, dako. Hindi yun ganoon kadali ang iniisip mo, Apo. Bilang isang antingero, isa sa naging tungkulin ko noon ay ang maging manunugis ng mga aswang. Marami na rin ako napatay na mga ganoong uri ng nilalang. Kapag nagpatuloy ako noon, marahil nailagay ko na sa panganib ang buhay mo na yan. Kaakibat na ng trabaho ko ang kapahabakan na po. Kaya hindi ko isasakripisyo ang kaligtasan mo para lang sa ganoong bagay. Marahil po, hindi rin po naging madali sa inyong lahat ng mga pangyayari. Kaya maraming salamat po talaga, Lo. Naku, wala naman yan, Apo. Pero alam mo bang may isang mutya noon na kinatatakutan ng mga masasamang mga nilalang? Lalo na ng mga aswang. Naku, ng kapanahunan ko. Kilalang mutyang ito na may malakas na bertud sa taong may tangan nito. Anong mutya naman po yun, Lo? Mukhang hindi pa po ninyo nakukwento sa akin yung tungkol sa bagay niyan, Lo. Hindi pa nga po. Inisip ko kasing hindi ka interesado sa mga ganong bagay.
Mutya ng ahas yung tinutukoy ko po. May isang antingero doon na mayroong tanga ng mutyang yon na kinatatakutan ng mga masasamang elemento at maging ng mga aswang. Bakit naman po nila kinatatakutan yung mutyang yun, no? Marahil, dahil hindi lang nagmula sa isang pangkaraniwang ahas lang yung mutyang yun na po. Kaya siguro gano'n na lang din ang lakas ng bertod na yon. Lalo na pagtangan din ito ng isang taong karapat-dapat na humawak dito. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Nakakapukaw naman po ng interes yung tungkol sa mutya ng ahas na yun, ah. Tama ka po. Nakoy maraming nagka-interes sa mutyang yon. Pero isang antingero lang ang napiling pagkalooban nito. Maraming nagsabing mula sa isang malaking ahas ang mutyang yon. Walang nakakalam kung paano nakuha ng nasabing antingero ang mutya sa malaking ahas. Grabe. Yung swerte naman po ng taong pinagkalooban ng mutya ng ahas na yun, Lo. Paniguradong naging isa po siyang malakas na antingero. At ganoon nga talaga nangyari sa kanya po. Naging kilalang babagsik na antingero ang taong may tangan ng mutyang yon. Nako, tinatakutan siya ng mga aswang at walang nangahas na kalabanin siya. Di kung ganun, naging madali lang po sa kanyang lahat ang naging laban niya sa mga aswang, Lo. Nako, wala namang madali para sa isang antingero, Emerson. Malakas ka man o mahina, nako, marami kang pagdadaanan na huhubog ng gusto sa pagkatao mo. Sabihin na natin, ang pagkakaroon ng mga bagay na yon na ipinagkaloob sa isang tao na siyang karapat-dapat ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Ano naman pong ibig niyo sabihin doon, Lolo Maximo? Isang mabigat na tungkulin ang kinakaharap na mga taong may mga ganong bagay. Gaya ko nga noon na ginamit ang kakayahang ibinigay sa akin ng mga tangan kong anting-anting sa pagpuksa sa mga aswang. Paniguradong higit pa roon ang responsibilidad na nakaatas sa antingherong may hawak ng mutya ng malaking ahas. Grabe. Kung ganun, napagod din po ba kayo sa pagiging antinggero? Kaya isa rin po yun sa naging dahilan kung bakit tinalikuran ninyo ang pagiging ganun, Lo? Siguro. May mga bahagi sa akin na ganoon din ang iniisip pa po. Pero mas naging ibabaw sa akin ang piliing magkaroon ng mapayapang buhay. Lalo na kasama ka. Basta sabihin na lang natin na kailangan kong isaalang-alang ang kaligtasan mo. Yung kaligtasan natin dalawa. Hindi kaagad ako nakaimik dahil sa mga sinabi ni Lolo Maximo sa akin. Hindi ko naisip na ganoon pala ang buhay ng mga taong may tangang mutya o anting-anting. Inakala ko kasing kapag may hawak ng ganoong mga bagay ang isang tao ay magiging madali ang lahat. Pero mali pala ako. Dahil din sa naging kwento ni Lolo tungkol sa antingerong may tangan ng mutya ng ahas, nagka-interes na rin ako sa taong iyon. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong tanungin si Lolo tungkol sa lalaking iyon. Ay, siya nga po pala, Lolo. Tungkol naman po sa antingerong sinasabi po ninyo. Nasa na po siya? Walang nakakaalam kung nasaan na yung antingerong yun na po. Bigla na lang siyang nawala eh. Ha? Ano pong ibig sabihin? Bigla na lang po siyang nawala, Lo? Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag, Emerson eh. Pero may mga kwento-kwento noon na hindi na nakita pa ng antingerong yon. Kumbaga nawala na lang siya na parang bula. Kasabay ng paglaho ng mga balita tungkol sa mga aswang. Marahil nagawa niyang paslangin ang mga aswang na nakalaban niya. Pero napatay rin siya ng mga nilalang na yon. Kung namatay nga po talaga ang antingherong yun, nasa na po yung mutya ng ahas sa tangan niya? Nang una umugong ang hakahakang bigla na lang nawala ang mutya ng ahas po. Pero kalaunan naman may naging kwento ulit tungkol sa mutyang yon. Nakuha ng mga katribo ng antingerong yon ang mutya ng ahas at sila ang nag-iingat sa bagay na ito. Di ibig sabihin lang yun pinangangalagaan ng kanyang mga katribo ang kanyang mutya simula nang mawala siya. Kung ganun po, Lolo, posibleng hanggang sa ngayon po,
nasa pangangalaga pa rin po ng mga katribo niya yung mutya ng ahas. Marahil ganun na nga po. Nasa na po kaya mga katribo niya, no? Hindi ko rin alam, Emerson eh. Walang nakakaalam kung saan naninirahan ang mga katribo ng yon. Wala rin nakakita sa mga taong yun eh. Kaya hanggang ngayon tanong pa rin sa isipan ko kung nasa kanila nga ba yung mutya ng ahas na tangan doon ng mabagsik na tingero. Hayaan na lang po natin siguro yun, Lo. Kung sila nga pong nangangalaga ng mutyang yun, mabuti na rin po para sa kanila. Gayong hindi po ito napunta sa masasamang nilalang. Sa bagay, may punto ka rin naman sa sinabi mo po. Matapos ang naging usapan namin ni Lolo Maximo, nagpasya na kaming dalawa na matulog. Nang mga sumunod na araw, hindi na namin napag-usapan pa ni Lolo ang tungkol sa bagay na iyon. Dahil doon, nawala rin sa isipan ko ang tungkol sa mutya ng ahas na sinasabi ni Lolo Maximo. Isang hapon, napagpasyahan namin ni Lolo na mangangaso kaming dalawa. Inihahanda na namin ang aming mga itak at maging ang mga gamit na dadalhin namin para sa pag-alis. Bago tuluyang umalis ng bahay namin, kinuha ko pa sa aking silid ang karambit na pagmamay-ari noon ni Lolo Maximo na ibinigay niya sa akin. Baka po mukhang paborito mo na yata yung dalhin yung karambit na binigay ko sa'yo. Talagang paborito ko na po, Tolo. Kapag po kasi dala ko ang bagay na to, pakiramdam ko po, makakaya kong harapin ang lahat ng panganib na pwede kong maranasan eh. Hindi pong mas nagiging matapang po ako. Lalo na't alam kong hindi rin po basta-basta ang naging karanasan at kwento ng karambit po ninyong ito, Lolo. Ay mabuti naman kung ganon. Siyempre naman, lalo na maraming aswang ang namatay sa kamay ko noon dahil sa bagay na yan. Kaya rin ibinigay ko yan sa'yo. Lalo na't alam kong posibleng magagamit mo rin yan sa pakikipaglaban mo. Naku po, Lo. Panigurado po yun. Lalo na't tinuruan niyo din po ako kung paano gamitin to eh. Abayo naman na po. Mas mabuti nang may alam ka sa mga patalim na hawak mo. Bukod sa makakaiwas ka sa disgrasya, mabilis mong magagamit to kapag dalangan ka pa. Tama po kayo sa sinabi niyo, Lo. Okay siya, tara na po. Umalis na tayo at nang makapagsimula kagad tayo sa ating pangangaso, ha? Apo, sige po, Lo. Naglakad na kami ni Lolo patungo sa gubat kung saan balak naming mangaso. Nang makarating kami roon, halos nasuyod na namin ang kagubatang iyon pero wala kaming nahuling mga ligaw na hayop. Dahil doon, napagpasyahan namin ni Lolo Maximo na tumungo sa gubat na nasa 3 nayon mula sa amin para doon ituloy ang aming pangangaso. Patuloy lang kami noon sa paglalakad naming dalawa hanggang sa napansin naming malayo-layo na ang aming narating pero wala pa rin kaming nahuhuli. Lo, mukhang mailap po ngayon ang mga hayop sa gubat ha. Wala man lang po tayong nakita at nahuli kahit isa. Oo nga po marahil may mga ngaso nang nauna sa atin sa gubat na ito. Kasi mabuti pa umuwi na lang tayo at medyo madilim na rin ang paligid. Kaya buti na tayo ng gabi nito bago pa man tayo makarating sa bahay natin. Sige po, Lo. Teka, sandali lang po, Lo. Naririnig ko po ba yung ingay na yan? Anong ingay naman ang tinutukoy mo po? Kaluskos po na nagmumula sa tiyong mga dahon eh. Yung parang may gumagapang po sa mga yun. Teka, hindi kaya may malaking ahas sa gubat na tulo. Naku po, maganda po tayo at baka bigla po tayo sugurin dun eh. Ano ba? Hindi kita maintindihan na po. Ano ba kasi talagang naririnig mo ha? Pakinggan niyo na lang po. Teka, hindi. Lo, may malaking ahas sa bahaging yun. Sunod po natin, Lo. Bago pa yung tuloy yung makalayo. Teka, sandali po. Saan ka ba pupunta? Sumunod lang po kayo sa akin, Lo. Kailangan pong habulin ng malaking ahas na nakita ko. Dahil tumakbo na ako noon palayo kay Lolo Maximo, wala na rin siyang nagawa pa kung hindi ang sundan ako. Nagtataka man ako kung bakit parang hindi niya naririnig ang ingay na nililikha ng malaking ahas na nakita ko. Pero hindi ko na siya nagawang tanungin pa. Nakatuon lang ang buong atensyon ko noon sa malaking ahas na gumagapang palayo sa amin.
Tila alam din nitong sinusundan ko siya, kaya normal lang ang bilis ng paggapang niya. Patuloy lang si Lolo Maximo sa pagsunod sa akin, kaya hinayaan ko na lang siya. Sa hindi inaasahan, nakarating kami sa bundok. Ganoon na lang ang gulat ko nang matanaw ko ang maraming kubo roon. Nakita ng dalawang mata ko ang malaking ahas na pumasok sa isang kubong nandoon. Teka po, ano bang ginagawa mo ha? Lo, sinusundan ko lang po yung malaking ahas na nakita ko. Teka, ano ba talagang ibig mo sabihin na po ha? Ano po ba yan? May malaking ahas ka po ako nakita, Lo. Nagtungo po siya sa bahaging to. Pumasok po siya sa isang kubo roon eh. Ano bang kulay ng malaking ahas na nakita mo po ha? Naku, kayo po talaga, Lo. Kulay dilaw po siya. Kakaiba nga po yung kulay niya dahil parang malapit na po siya sa kulay ginto eh. Imposibleng hindi niyo po nakita yun, Lo. Naku po, mukhang hindi maganda ito po. Uy, bakit naman po, Lo? Hindi ko talaga nakita ang ahas na tinutukoy mo. Naku, hindi rin maganda ang kutob ko sa lugar dito. Kailangan na natin makaalis dito bago pa man may makakita sa ating nakatira sa mga kabahayan yan. Pero Lo, Manganganib tayo, Emerson, kapag hindi kaagad tayo nakaalis dito. paano naman po tayo manganganib, Lo? Ganyan parang wala rin naman pong mga taong nakatira sa kabahayang nandoon eh. Tignan niyo po, ang tahimik po masyado para isipin natin may mga taong nakatira sa bahaging to ng gubat. Ano ba? Hindi lahat ng tahimik na lugar iligtas, Apo. Minsan ang katahimikan ay siyang nagbibigay ng hudyat ng isang panganib. Marahil isang tribong nakatira sa lugar na ito. Kung tama ang hinala ko, posibleng mga aswang ang naninirahan sa mga kabahayan nandito sa bahaging to ng bundok. Abay kapag nahuli nila tayo, baka kung anong gawin nila sa atin. Ayaw niyo po bang kumpirmahin kung totoo ang hinala niyo, Lo? At isa pa po, kung kutaman po ng mga aswang ang lugar na to, abay nakakapagtaka lang po kung bakit nagtungo rito ang malaking ahas na yun. Hindi na po. Ang mas mahalaga sa akin makalis tayo rito. Isa pa kasi sa kutob ko. Abay kung hindi rin mga aswang ang nakatira sa kabahayan yan. Marahil ito na nga ang tribo ng mabagsik na antingkero na napag-uusapan natin ng nakaraang araw lang. Napaisip ako bigla na walang dahilan para pumunta sa kuta ng mga aswang ang malaking ahas na nakita mo. Teka, kung tribo man po ito ng mabagsik na antingherong yun, ang malaking ahas na nakita ko kanina, yung tinutukoy niyong nagmamay-ari ng mutyang tanga niya noon? Naku, posible nga yun na po. Kaya hindi tayo pwedeng magtagal dito. Dahil baka mahuli nila tayo kung sila man ang nangangalaga sa malaking ahas na nakita mo at maging sa mutya nito baka isipin ng mga tao rito na interesado tayo sa bagay na yon. Kaya tayo nagmamatsyag para nakawin ito. Makinig ka naman sa akin, Emerson. Iniisip ko lang naman ang kaligtasan mo, Apo kaya mabuti pa umalis tayo rito. Sige po, Lo. Kung yan po talaga ang gusto po ninyo. Siya, bilisan na natin. Madilim na ang paligid kaya hindi na tayo dapat magaksay ng oras natin. Kung ano man ang nakita mo kanina, huwag mo nang isipin pang tungkol sa bagay na yun, Emerson, na intindihan mo ba ha? Opo, Lolo Maximo. Susubukan ko po. Nagtataka lang po talaga ako kung bakit hindi niyo nakikita yung malaking ahas na yun eh. Naku, hindi ko rin talaga alam, Apo. Marahil may dahilan kung bakit sa iyo lang nagpakita ang malaking ahas na yon. Pero wag mo na lang pasanin pa ito ha. Kalimutan mo na lang ang nakita mo nang sa ngayon hindi na rin malagay sa panganib ang buhay mo. Sige po, Lo. Siguro po nagkataon lang din na nakita ko malaking ahas na yun. Siguro nga po. Sige na. Mas bilisan pa natin ang pagkilos nang sa ngayon makalayo na tayo sa lugar na ito. Abay delikado na rito lalo na sa gubat na madadaanan pa natin. Dahil alam mo naman madilim na ang paligid. Sige po, Lo. Siya. Tihandaran natin ang ating mga sarili, Apo ha. Maging alerto na lang tayong dalawa habang naglalakad pa uwi. Opo, Lo. Nakahanda naman po ako sa mga posibleng mangyari. Mabuti naman kung ganon. Hindi pa man kami nakalalayo ni Lolo sa mga kabahayang nandoon. Nakaririnig na kami ng mga pagyabag na tila palapit sa kinaroroonan naming dalawa. Dahil madilim na ang paligid, nahirapan kaming tanawin kung sino ang may gawa ng mga ingay na yun. Nagkatitigan kami ni Lolo Maximo at inihanda na lang namin ang mga sarili namin
sa mga susunod na mangyayari. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng malakas na pagsigaw, dahilan para mapatigil kami sa aming paglakad. Nagpalingalinga kami hanggang sa may mga taong lumapit sa amin. Pinalibutan nila kami, kaya wala na kaming nagawa pa kung hindi ang harapin sila. Sino kayong dalawa? At anong ginagawa nyo rito sa aming lugar? Maximo at Emerson. Iyan ang pangalan namin. Naku, pasensya na kayo't napadpad kami ng hindi sinasadya rito sa lugar ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. At paalis na rin kami ng apo ko. Oo nga po. Talaga bang hindi sadya ang pagpunta ninyo rito sa aming lugar? Ayo! Nangangaso kami kasi ni Emerson. At hindi namin namalayan na nakarating na kami sa bahaging ito. Naku, pasensya na kayo kung nagambala kayo ha. Dahil sa presensya namin ng apo ko. Sigurado ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Hindi kasi ako naniniwala sa inyo dahil baka may ibang pakay pa kayo rito sa aming tribo. Ayo! Wala kaming ibang pakay rito bukod sa pangangaso lang. Yun lang talaga. Kaduda-duda ang kilos ninyong dalawa. Hindi kaya mga aswang kayo at balak ninyong nakawin ang bagay na pinangangalagaan ng aming tribo. Mga kasama, humanda kayo at baka biglang magbago ang anyo nila at atakihin nila tayo. Anong aswang? Ay, hindi kami aswang ng apo ko. Mga karaniwang tao lang kami ng apo ko. Wala rin kaming intensyon na magnakaw lalo na hindi rin namin alam kung ano ang bagay na tinutukoy ninyong pinangangalagaan ng tribo ninyo. Naku, nagsasabi po ng totoong Lolo Maximo ko. Hindi po kami mga aswang kagaya ng iniisip po ninyo. Kayo nga po yung pinag-iisipan namin mga aswang eh. Kaya nga balak na sana namin umalis sa lugar na to. Kung hindi lang po ninyo kami naabutan dito. Isa nga po pala. Ano po pala yung bagay na tinutukoy ninyo na pinangangalagaan ng inyong tribo? Wala ka na roon, binata. Hindi na dapat ninyong malaman ang tungkol doon. Sapat na sa aming marinig na hindi kayo mga aswang o magnanakaw na nagbabalak ng masama sa amin. Ang totoo po kasi niyan, napatpad lang din naman po talaga kami rito ni Lolo dahil sa akin eh. Kasi naman po, nakakita po kasi ako ng malaking ahas na kulay dilaw na nagtungo sa lugar po na to. Sa katunayan, pumasok po siya sa isa sa mga kubo po ninyo rito eh. Hindi magandang senyales ito. Ang mabuti pa'y sumunod kayo sa amin at doon tayo mag-usap sa aking bahay. Sige po. Sumunod kami sa matandang babae at dinala niya kami sa bahay niya. Nang nandoon na kami, nagpakilala siya sa amin bilang si Tandang Adelina na siyang namumuno sa tribo nilang naninirahan sa lugar na iyon. Ipinakilala rin niya sa amin ang anak niyang babae na si Aling Lorna. Kinausap nila kami tungkol sa malaking ahas na nakita ko, kaya medyo nakaramdam din ako ng kakaibang kaba. Ano po ba ang nangyayari at bakit kayo nagdala ng bisita dito sa ating bahay, Inay? May mahalagang pag-uusapan na kami ng mga taong yan, Lorna. Ang mabuti pa'y makinig ka na lang din ng sa gayon. Malaman mo kung bakit ko nga ba sila dinala rito sa bahay natin. Sige po, Inay. Emerson, sinabi mo kaninang nakita mo ang malaki at kulay dilaw na ahas, hindi ba? Opo, Tandang Adelina. Hindi nagpapakita ang hayop na yon ng walang dahilan. May dalawang ibig sabihin ang pagpapakita ng malaking ahas na yon. Anong ibig mo sabihin, Adelina? Marahil ay alam ninyong tungkol sa mabagsik na antengerong nagtanga noon ng mutya ng ahas. Naku, tama ka, Adelina. Alam ko ang tungkol doon. Teka, sandali. Sabihin mo nga sa amin, kayo ba ang katribo ng antingerong yon na nangangalaga sa mutya ng ahas? Oo, Maximo. Kaya nga nababahala ako ngayon. Lalo na at sinabi ng apo mong nakita niya ang malaking ahas. Tandang Adelina, ano po ba yung dalawang bagay na sinasabi ninyo kapag nagpakita ang malaking ahas na yun? Oo nga pala. Tungkol naman doon. Marahil ay nakapili na ito ng taong karapat-dapat at susunod na pagkakalooban niya ng kanyang mutya. Kung sinong pakikitaan ng hayop na yon, siya marahil ang pinili nito.
Pero pwede rin dahil may malaking panganib na magaganap at nagbibigay ng babala ang malaking ahas na yon. Anong panganib pong tinutukoy ninyo kung ganun? Ang paglusob at pananalasa ng mga aswang. Hindi lang dito sa aming tribo, kung hindi pati na rin sa mga kanayunan. Matagal na rin gusto ng mga nilalang na yon na makuha ang mutya ng ahas sa aming tribo. Matagal na rin kaming nagtatago at nakikipagbuno sa kanila. Pero hanggang ngayon, hindi namin sila napapaslang at patuloy nila kaming ginagambala. Naku, kung ganon, nanganganib kayo at maging ang ibang mga inosenteng tao, hindi pwede mangyari yon. Inay, ano na pong gagawin natin ngayon? Kung babala nga ito ng malaking ahas, wala na tayong ibang mapagpipilian pa kung hindi ang labanan sila, Lorna. Maximo, Emerson, kung ako sa inyo, huwag na muna kayo umalis dito. Posibleng may mga aswang na patungo rito at baka kung makasalubong ninyo sila, ay ano pang gawin nila sa inyong dalawa. Sige, Adeline. Hindi maganda ito. Marahil dumating na ang mga aswang. Dahil sa sinabi ni Tandang Adelina at sa mga naririnig naming mga sigawan sa paligid, mabilis kaming lumabas ng bahay para alamin kung ano ang nangyayari. Pagkalabas namin sa bahay ng matandang babae, ganoon na lang ang gulat namin dahil nakita namin ang mga katribo nilang nakikipaglaban sa mga aswang. Dahil doon, wala na rin kaming nagawa pa ni Lolo Maximo kung hindi tulungan silang labanan ang mga nilalang. Nagulat pa sina Tandang Adelina at Aling Lorna nang makitang hawak na namin ang mga itak namin. Pero hinayaan na lang din nila kami. Nakipaglaban na lang din sila sa mga aswang na lumusob noon sa kanilang tribo. Maximo, Emerson, mag-iingat kayong dalawa. Baka mapahamak kayo dahil sa mga nilalang na yon. Oo, huwag mo kaming alalahanin ng apo ko, Adelina. Kaya na namin ang mga sarili namin. May alam kami sa pakikipaglaban kaya sisiguraduhin namin hindi kami mapapahamak sa mga aswang na yan. Tama po si Lolo Maximo, Tandang Adelina. Makakaya po naming labanan at pati ng mga aswang na yon. Hindi naman ninyo kailangang gawin na makipaglaban sa kanila. Kaya na namin silang patayin at itaboy paalis dito sa aming lugar. Tutulungan namin kayong labanan sila. Sabot na namin makakaya. Dahil nandito na rin naman kami ng apo ko. Hindi na namin sila atrasan pa. Sige, Maximo. Kayo ang bahala. Inay, mas marami pa pong mga aswang na nagsisidatingan. Kailangan na po natin silang labanan bago pa man po dumating ang iba sa kanila. Sumang-ayon kami kay Aling Lorna. Kaya sinugod na rin namin noon ang iba pang mga aswang at tinulungan ang mga katribo nilang dumalaban sa mga nilalang. Nang gawang paslangin ng mga aswang na yon ang ilan sa mga katribo ni Tandang Adelina at Aling Lorna. Dahil doon, nakakaramdam ng galit ang dalawa sa mga aswang na iyon. Nang sugurin kami ng mga nilalang, lumaban na rin kami sa kanila. Kapag may aswang na lumalapit sa akin, iniiwasan ko ang kanilang pag-atake. Dahil mabilis ang kilos nila, nahirapan akong umiwas sa pag-atake nila. Napahiyaw na lang ako nang magawa akong kalmutin ng isang aswang na kalaban ko. Napatingin si Lolo sa akin at nang makita niyang pinagtutulungan ako ng 3 nilalang, mabilis na lumapit si Lolo para tulungan ako. Pagkalapit niya sa mga aswang, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang mga ito hanggang sa nagawa niyang patayin. Apo, kamusta yung sugat na natamo mo sa mga aswang, ha? Naku, Lo, maliit lang po ito kaya huwag niyo na pong alalahanin. Hindi po ako mamamatay dahil sa sugat na ito. Mabuti naman kung ganon. Nasa panganib ka na pero kalokohan pa rin yung pinagsasabi mo, Apo, ha? Sige na, tulungan mo akong paslangin ang mga aswang na ito, ha? Marami pa sila kaya dapat matapos na natin sila ngayon pa lang. Sige po, Lo. Pagkatapos natin dito, tulungan na rin natin ang iba pang mga katribo nila, Adelina. Sige po, Lo. Hindi po natin sila pababayaan. Tama ka, Apo. Tara na! Nang sumugod sa amin ni Lolo ang 3 aswang, pinagtulungan namin sila ni Lolo. Pinupuntiryang tagain ni Lolo ang kanilang makakatawan, habang ako naman ay sinusubukang silang tagain sa kanilang likuran. Nang magawa naming mapuruhan ng 3 aswang, nanghina sila hanggang sa hindi na rin halos makalaban pa sa amin ni Lolo Maximo. Dahil doon,
hindi na namin inaksaya ang pagkakataong iyon para paslangin sila. Ginilitan namin ang kanilang mga leeg hanggang sa dahan-dahan na lang din silang bumagsak sa lupa. Nagpalingalinga rin kami kagad ni Lolo para tignan ang buong paligid. Nakita naming abala rin sa pakikipaglaban sina Tandang Adelina at Aling Lorna, kaya hinayaan namin sila. Tinulungan na lang namin ang kanilang mga katribo na noon ay unti-unti na ring napapatay ng mga aswang. Apo, hindi natin dapat pabayaan ang mga katribo ni Adelina. Mauubos silang mapatay ng mga aswang na ito, lalo na marami ang mga sumusugod sa kanila. Yun na nga pong problema, Lo eh. Maraming mga aswang ang umaatake sa kanila. Hindi na rin nila nakakaya pang lumaban. Nakakaawa po ang ilang mga katribo ni Tandang Adelina dahil nagawa silang patay ng mga kalaban eh. Kaya nga gawin natin ang lahat ng makakaya natin para tulungan sila, Apo. Marahil may dahilan din kung bakit tayo napatpat sa lugar na ito. Siguro kaya tayo dinala ng malaking ahas na nakita mo dahil alam niya mangyayari ito. Marahil alam niya rin makatutulong tayo sa tribo ni Adelina na siyang nangangalaga sa kanyang mutya. Siguro nga po, Lo. Hindi rin naman po ako nagsisisi na dapat pa tayo dito, Lo eh. Tama rin po kayo na may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng to. Oo nga. Teka, Emerson! Doon tayo tumungo sa 2 taong yon. Pinaliligiran sila ng 7 aswang, kaya maalangan sila. Bilisan na natin at lapitan na natin sila. Opo, Lo. Tara na po! Mabilis kaming tumakbo ni Lolo patungo sa 2 taong nakita niyang pinaliligiran ng 7 aswang. Walang pagdadalawang isip kaming umatake sa mga nilalang na iyon. Dahil sa ginawa namin, sa amin nabaling ang atensyon ng mga aswang. Pinagsabihan naman ni Lolo Maximo ang 2 katribo ni Tandang Adelina na umalis na at kami na ang bahala sa mga aswang. Sumunod naman sila sa sinabi ni Lolo at mabilis na tumakbo papunta sa iba pa nilang mga kasamahan. Nang makalayo sila sa amin, nilabanan na namin ang mga aswang na noon ay galit dahil sa ginawa namin. Sabay-sabay pa silang umatake, kaya buong tapang naming sinalubong ni Lolo. Dahil nasasanay na rin ang katawan ko sa mabilis na kilos ng mga nilalang, hindi na ako gaanong nahirapan. Bunsod ng pagtutulungan namin ni Lolo, napas lang namin ang 3 sa kanila. Lo, 4 na lang po kaswang ang kailangan nating kalabanin dito. Oo nga, Apo. Nagawa na nating mapatay ang 3 sa kanila. Kaya alam kong makakaya pa natin patumbahin silang 4. Opo, Lo. Pagkatapos po natin sa mga nilalang na to, yun na pong susunod natin gagawin, Lo. Pupuntahan na natin si Adelina at Lorna. Titignan natin kung gaano karami ang mga katribo nilang nagawang patay ng mga aswang na ito. Sige po, Lo. Paniguradong marami rin ang nalaga sa mga nilalang na to, Lo. Kung may darating man pong iba pang mga nilalang na kasamahan nila, paniguradong kakaunti na lang po sila. Grabe, hindi ko rin nakalaing ganito na po pala karami ang mga aswang na nanidirahan dito sa ating bayan. Kaya nga po hayaan mo, kapag nagawa natin silang mapas lang ngayong gabi, marahil wala nang matitira sa kanila. At kapag nangyari yon, wala na ring mambibiktima pa sa mga taong kagaya natin. Tara, papusan na natin sila. Nang sa ngayon ay mapuntahan na natin sila, Adelina. Sige po, Lo. Kayong 4, umanda kayong matulad sa mga kasama ninyo. Papatayin lamig kayo! Nagsiangilan ang 4 na aswang na kalaban namin noon ni Lolo. Nang sugurin namin sila, sinalubong nila kami. Hindi ako natakot na masugatan nila ako dahil alam kong bago pa man nila ako mapuruhan, magagawa na namin silang patayin. Nang lumapit sa akin ang 2 aswang, nakipagsabayan ako sa mga galaw nila. Nagawa nila akong kalmutin ng ilang beses pero tiniis ko ang hapdi ng mga sugat na natamo ko mula sa kanila. Nang mapas lang ni Lolo Maximo ang mga kalaban niya, kaagad niya akong tinulungan. Sabay naming inatake ang 2 aswang na natitira naming kalaban. Inundayan namin ng pagtaga ang mga nilalang hanggang sa napatay namin sila. Nasa ganoong sitwasyon kami nang matanto kong malapit kami ni Lolo sa kubo kung saan ko nakitang pumasok ang malaking ahas. May mga aswang na pumasok doon, kaya pinuntahan ko ito. Sinundan naman ako ni Lolo Maximo. Teka po, saan ka ba pupunta? Hanapin ba natin si Adelina at Lorna? Sandali lang po, Lo.
Pupuntahan ko na po ang kubo kung saan ko nakitang pumasok yung malaking ahas. May mga aswang po kasi nagtungo roon kaya baka may balak silang patay na malaking ahas na yun eh. Sigurado ka ba sa nakita mo, Apo, ha? Opo, Lo. Kung gano'n, bilisan na natin. Aba, hindi dapat makalabas ng kubong yan ng buhay. Ang mga aswang na nakita mo. Sige po, Lo. Sige, Apo. Huwag na tayong mag-akseba ng oras. Bilisan ba natin ang pagtakbo? Sige po, Lo. Nang makarating na kami sa kubong yon, inihanda namin ni Lolo ang mga sarili namin dahil baka bigla kaming atakihin ng mga aswang na pumasok doon. Nang makarinig kami ng ingay sa loob, mabilis kaming pumasok sa bahay na iyon. Naabutan namin ang mga aswang na may kung anong hinahanap doon, kaya hindi na kami nagdalawang isip ni Lolo na sigawan sila. Nang lingunin kami ng mga nilalang, kita ang galit sa nagbabaga nilang mga mata. Nagsiangilan sila at walang ano-ano, bigla kaming sinugod. Hindi naman kami nagpatinag ni Lolo Maximo at sinalubong namin sila para kalabanin. Tatagiin ko na sana ang isang aswang pero sa hindi ko inaasahan, nahawakan niya ako sa braso. Ibinaon niya ang mahahaba niyang mga kuko kaya napahiyaw ako ng malakas. Ibinalibag din niya ako dahilan para tumilapon ako at mabuwal sa lupa. Umanda ka sa akin. Kapag nakabahawi ako, sa sakit ng pagkabalibag mo sa akin, aswag ka! Apo! Ayos ka lang ba? Kahit paano po, ayos naman po ako, Lo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Natsambahan lang po ako ng aswang na yan. Pero hindi na po maulit yon. Sige na, tumayo ka na riyan habang hindi pa umaatake sa iyo ang mga aswang na ito. Opo, Lo. Teka, sandali. May ahas na gumagapag sa kamay ko. Hindi kaya. Ito ang malaking ahas na nakita ko. Pero imposible naman yun. Kayong hindi naman ganito kalit yung pumasok dito. Teka, nagbabaga rin ng dilaw niya mga mata. Anong nangyayari sa iyo, Emerson? Wala naman po, Lo. May ahas pong gumagapag sa kamay ko. Kaya hindi po ako makaalis dito. Pinupulaputan niyo po kasi yung kamay ko eh. At habang tumatagal mas umihigpit. Teka! Ang sakit! Ay! Nanatili kayo sa pwesto niyo mga aswang kayo! Huwag ninyong subukan lapitan ang apo ko! Dahil papatay ko kayo! Hindi ako makakapayag na saktan ninyo ang apo ko! Umangil naman ang mga aswang dahil sa sinabi ni Lolo Maximo sa kanila. Walang ano-ano, nakita kong sinugod na mga nilalang si Lolo. Kaya nakipaglaban siya sa mga iyon. Nanatili naman ako sa pwesto ko, lalo na at nakikita kong nakalabas na ang pangil ng ahas na nakapulupot sa kamay ko. Iyon ang unang beses na may nakita akong ahas sa malapitan na mayroong pangil. Pero kahit na ganoon, hindi ako nakaramdam ng kahit anong takot sa kanya. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay sinusubok lang ako ng ahas na iyon. Nang mapansin niyang hindi ako natatakot sa kanya, bigla siyang umalis sa pagkapalupot niya sa akin at gumapang paalis sa aking kamay. Nasa ganoong sitwasyon ako nang may mapansin akong batong kumikinang. Pinulot ko iyon at sa hindi ko inaasahan, may kung anong enerhiya ang gumapang sa buo kong katawan. Aba! Tumayo ka na riyan! Dahil may aswang na papalapit sa iyo! Hindi ka niya pwedeng masukol! Dahil hindi kita matutulungan kayong hindi ko ba napapatay ang mga kalaban ko! Opo, Lo! Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko na po ang mga aswang na ito. O ikaw! Hindi mo ako mapapatay dahil ang inaakala mong bumagsak na ako. Umanda ka dahil lalaban ako sa iyo! Mag-ingat ka pa! Ikaw na ang bahala sa aswang na yan! At ako na sa mga aswang niyang kasama dito! Sige po, Lo! Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa kubong to! Tapusin na natin sila, Apo! Huwag na natin silang hayaang makatakas pa rito! Opo, Lo! Nagsimula kaming maglaban ng aswang. Nahirapan ako dahil ramdam kong nanginginig pa ang kamay ko dahil sa mahigpit na pagkapulupot ng ahas dito. Pero habang tumatagal ang laban, nawawala rin ang panginginig ng kamay ko kaya nagagawa ko ng matamaan ang aswang ng aking pagtaga. Pakiramdam ko noon ay may naging kakaiba sa akin. Gumaan ang katawan ko dahilan para mas bumilis ako at nakakaya kong sabayan ang aswang na kalaban ko.
Hindi ko na rin ramdam ang hapdi ng mga sugat na natamo ko noon sa pagkikipaglaban. Nagpatuloy lang din ako sa pag-atake hanggang sa hindi ko inaasahan na gawa niyang mahawakan ang kamay ko at bahagya niyang binali ang isang daliri ko. Napahiyaw ako at nabitawan ang aking itak. Mabilis kong sinipa ang aswang kaya tumilapon siya. Kaya mo ba makipaglaban na po? Opo, Lo. Nanginginig po kanina ang kamay ko. Pero ngayon, hindi na po. Mabuti na lang din at hindi ganong malalang ginawang pagbali ng aswang na yun sa daliri ko. Kaya di po ganong masakit. Mabuti naman kung ganon. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong, ha? Tatapusin ko lang ang kalaban ko. Itong mga dalawang aswang na ito. At tutulungan kita po. Hindi na po kailangan, Lo. Kaya ko na pong kalabanin ng aswang na ito. Ipapatikim ko po sa kanya kung ano mang ginawa niya sa akin kanina. Sige, ikaw ang bahala. Basta huwag kang magpapatalo sa aswang na yan, ha? Kung sakali matapos ko nitong kasamahan niya. At maalangan ka dyan. Ako na ang bahalang tumapos sa mga nilalang na yan. Sinisigurado ko po, hindi ako maalangan, Lo. Sa aming dalawa, siya po ang hindi makakalabas ng buhay sa kubong to. Sige na po. Gamitin mo ang itak mo para tagayin at pugutin ang ulo ng aswang na yan. Gawin mo ang nararapat sa mga tulad nila. Nabitawan ko po ang hitak ko dahil sa ginawa niya kanina, Lo. Pero gamit ko naman po ngayon ang karambit na ibinigay ninyo. Kaya alam kong kaya kong talunin ng aswang na yan, Lo. Sige lang po. Hindi ko na inaksaya ang oras ko noon. Sinugod ko na ang aswang at hindi ko siya tinigilan. Nakikipagsabayan din siya sa akin. Napahawak ako sa karambit at napakuyom ng aking palad. Nang napangisi sa akin ang aswang, narinig ko naman ang paghiyaw ng mga kasamahan niya makalaban ni Lolo, kaya napangisi rin ako. Alam kong nagawa ng paslangin ni Lolo Maximo ang mga kasama niya, kaya naisip kong isunod na rin siya. Pinuntirya kong hawakan ang kamay niya at nang mahawakan ko nga siya roon, ibinalibag ko siya ng malakas. Napahiyaw ang aswang nang ibagsak ko siya sa lupa. Kita ko ang pagkabigla sa mukha niya, kaya hindi na ako nagdalawang isip na gawin ang balak ko sa kanya. Binali ko ang daliri niya, dahilan para mapahiyaw siya. Walang ano-ano, pinutol ko ang daliri niya at itinarak sa leeg niya ang aking patalim. Emerson, patay na ang nilalang na yan. Kunin mo nitong itak mo na nakita ko at umalis na tayo rito. Kailangan na natin harapin si Adeline at Lorna. Baka mapahamak na rin ang dalawang yon. Sige po, Lo. Tara na po. Nababahala na po ako, baka nagawa na rin patayin ng mga aswang na yung sinatandang Adeline at Aling Lorna eh. Naku, hindi mangyayari yun, Apo. Base sa mga kilos sila, sa pagkikipaglaban kanina alam kong kaya rin nilang pumatay ng mga aswang kagaya natin. Malakas ang kutob kung buhay pa sila hanggang ngayon. At patuloy na nagkikipaglaban sa mga aswang. Ang dami pala ng mga aswang na tulo. Hindi ko akalain ganito karami ang bilang ng mga nilalang na lumusob dito sa tribo ni Natandang Adelina. Marahil, yun din ang dahilan kung bakit mas pinipili nilang takasan ang mga aswang na ito noon kaysa harapin at labanan sila. Marahil ay ganun na nga po. Pero mabuti na rin ito dahil hinarap na nila ang mga aswang na ito. Hindi rin kasi habang buhay na iiwasan ng problema. Minsan, makakapagpatigil nito ay ang mismong pagharap dito. Tama nga po kayo dun, Lo. Isa nga pala po. Ano ba talagang nangyari sa'yo kanina, ha? Nakita ko po kasi ulit yung ahas, Lo eh. Pero nakapagtataka po na hindi na po ito malaki kagaya ng una ko itong nakita. Pinuluputan po niya ang kamay ko at takmang kakagatin ako gamit ang matutulis sa mga pangil. Pero hindi po niya tinuloy eh. Umalis po siya sa kamay ko. Tignan niyo po ang bagay nito, Lo. Napulot ko po ito kanina sa kubong yun pagkaalis ng ahas eh. Naku po, hindi. Itago mo yan na po. Huwag mong ipapakita yan sa mga aswang, ha? Bakit naman po, Lo? Marahil, yan ang tinutukoy nilang mutya ng ahas na pinangangalagaan ng tribo ni Adelina. Baka tama rin siya sa sinabi niyang may napili ng bagong tagapangalaga ang ahas na may-ari niyan. At marahil ikaw nga yan na po. Abay hindi dapat makuha ng mga aswang na yon ang mutyang yan sa'yo. Hindi ako makapaniwala dahil sa mga sinabi ni Lolo Maximo. Hindi rin ako nakaimik pa noon at gaya ng sinabi niya, itinago ko sa aking bulsa ang mutya ng ahas na sinasabi ni Lolo. Sinigurado kong hindi ko ito mawawala kahit na maging abala ko sa pakikipaglaban sa mga aswang na nais kumuha ng bagay na iyon. Nasa ganoong sitwasyon kami ng aking lolo
nang matanaw sa hindi kalayuan sina Tandang Adelina at Aling Lorna na abala pa rin sa pakikipaglaban nila sa mga aswang. Nagpasya kami ni Lolo na lumapit sa kanila para tulungan silang dalawa. Noon lang din namin napansin ni Lolo na halos natalo ng mga aswang ang mga katribo nilang dalawa. Nang makalapit kami, tinulungan na namin sila. Lalo na at marami ang mga nakapaligid sa kanila. Maximo, Emerson, mabuti naman at nandito na kayong dalawa. Akala namin ni Lorna may masama nang nangyari sa inyo dahil hindi namin kayo nakita. Saan po ba kayo nanggaling, Tandang Maximo? Nakipaglaban din kami sa mga aswang. Tinulungan namin ang iba pa ninyong mga katribo. Nagtungo rin kami sa kubo kung saan nakita ni Emerson na pumasok ang malaking ahas. May mga aswang kasing nakapasok doon. Kaya kinalaban namin sila. Hindi pwedeng mangyari ito. Kung nakapasok sila roon, marahil baka nakuha nilang mutya ng ahas. Hindi dapat mapasa kamay ng mga aswang na yon ang mutya. Natalo namin sila't napas lang. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi nila nakuha ang mutya ng ahas. Dahil hawak na ito ngayon ni Emerson. Mabuti naman kung ganon. Marahil ay siyang napili ng ahas na yon na pagkalooban ng kanyang mutya. Mas mabuti na rin po yun, Inay, kaysa mapunta sa kamay ng mga aswang. Sumang-ayon ang dalawang matanda sa sinabi ni Aling Lorna. Para matapos na ang laban sa pagitan namin at ng mga aswang, pinagtulungan namin silang kalabanin. Nang sumugod ang mga nilalang sa amin, kanya-kanya na kaming laban sa kanila. Hindi na ako tumingin sa mga kasamahan ko. Itinuon ko na lang ang pansin ko sa mga kalaban. Ramdam ko na nag-ibayo ang lakas at liksi ko noon. Napaisip ako na marahil ay dahil sa mutya ng ahas na nakuha ko, kaya hinayaan ko na lang din ang aking sarili. Nakipagsabayan ako sa 3 aswang na kalaban ko. Gamit ang itak at karambit ko, walang pag-aalinlangan akong umatake sa mga aswang. Dahil pareho lang ang bilis naming 4, halos walang gustong magpatalo. Nagawa pa akong sugatan ng isa sa kanila, pero hindi ko ramdam ang sakit. Nagkaroon ng sugat, pero laking gulat ko dahil mabilis ding itong naghilom hanggang sa nawala ang bakas. Ubusin na natin ang mga aswang na ito. Alam ko may mga darating pa rito ng mga kasamahan nila, kaya dapat natin silang paghandaan. Kapag natapos natin sila ngayon, kahit paano makapaghahanda pa tayo para sa paglusob ng iba pa. Tama po kayo sa sinabi ninyo, Inay. 7 na lang pong natitira nating kalaban, kaya alam pong kaya na natin silang tapusin. Kahit gaano pa sila karami na darating dito, hindi namin sila atrasan ng hampo ko. Hindi ba, Emerson? Oo naman, Pulo. Hindi po ako natatakot na makipaglaban sa kanila. Nasa akin na po ang mutya ng ahas. Kaya mas nag-ibayo pa po ang aking kakayahan. Malaki po na itutulong nito sa akin. Kaya alam kong makakaya ko ring labanan at patayin ng mga aswang kahit gaano pa sila karami. Huwag mong hayaang makuha nilang mutya ng ahas sa iyo, Emerson. Malaki ang naging tiwala sa iyo ng malaking ahas na yon, kaya ipinagkaloob niya sa iyo ang kanyang mutya. Marahil ay nahirapan ka pang talunin siya. Hindi po kami naglaban, Tandang Adelina. Naging maliit po siya at buntikan niya akong kagatin pero hindi niya po naituloy yun. Imposible! Hindi ako makapaniwalang hindi mo naranasang labanan ka niya. Marahil may kakaiba siyang nakita sa iyo, Emerson. Hindi na ako nakaimik pa sa sinabing yun ni Tandang Adelina. Nagtaka rin ako kung bakit. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Nang muli kaming sugurin ng 7 aswang na natitira naming kalaban, tinapos na namin ang laban sa kanila. Kanya-kanya kami ng pamamaraan para patayin sila. Ginamit ko noon ang karambit ko para tapusin ang mga kalaban ko. Ginilitan at tinarak ko sa leeg ng mga aswang na iyon ang karambit, dahilan para mamatay sila. Nang magawa nga naming patayin na ang 7 aswang, nagpasya na kaming suyurin ang paligid. Wala nang natitirang mga aswang ng mga oras na iyon. Tinipon din namin ang mga katribo ni Tandang Adelina. Ramdam na sana namin ang kakaibang saya noon dahil napatay namin ang mga aswang na lumusob sa kanilang tribo. Pero nawala kaagad ang masaya naming pakiramdam nang may maulinigan kaming mabibilis na mga pagyabag
at alam naming mga aswang yon. Teka, imposible mangyari to! Tingnan ninyo! At may mga mapupulang mga mata sa bahaging yan! Naku po, paniguradong palapit ang mga aswang na yun dito para lusubin na naman tayo! Marami na tayong nakalaban kanina pero mas lamang ang bilang ng mga aswang na dumarating ngayon! Mukhang tama po kayo, Lo. Hindi po yata nauubos ang mga aswang na yan eh. Hindi sila ganyang karami noon pero habang tumatagal na dadagdagan din ang kanilang bilang. Ihanda na lang natin ang mga sarili natin. Wala na tayong magagawa pa sa mga nilalang na yan. Nasimulan na natin ang laban sa kanila kaya hindi na natin sila dapat pang atrasan. Marahil may posibilidad nga na makakaharap na natin ang pinuno nila. Teka, ang ibig po ba ninyo sabihin na hindi pa po ninyo nakakaharap ang pinuno nila? At kung sakali, ngayon po ang unang beses na mangyayari po yun? Oo, Emerson. Madalas sa mga alagad niya lang ang lumulusob sa amin simula pa noon. Pero kahit na ganon, hindi namin magawang lumaban sa kanila. Alam kong mapapahamak ang mga katribo namin dahil bukod sa kakaunti kami kung ikukumpara sa kanila. Wala pang alam sa pakikipaglaban noon ng mga kasamahan namin ni Lorna. Kaya wala kaming magawa noon kung hindi ang tumakas na lang din mula sa kanila. Ngayon lang kami nagtalakas ng loob na harapin sila dahil kahit papaano ay kaya na rin naming makipaglaban maging ng aming mga katribo. Kaya lang, ganito ang nangyari at marami na ring nawala sa kanila dahil sa mga aswang na yon. Huwag po kayong mag-alala. Kasama po ninyo kami ni Lolo Maximo sa labanang ito. Hindi po namin kayo pababayaan hanggat hindi natin nauubos sa mapas lang ang mga aswang na yan. Tama nga po ko. Kung ito lang din ang pamamaraan namin para makatulong sa inyo at maging sa mga inosenteng tao na nakatira sa bayang ito, handa kaming gawin ang lahat para mapatay ang mga nilalang na yan. Sige kung ganon, wala nang atrasan pa sa gabing ito. Patayan ko patayan hanggang sa matira ang matibay. Oo, sangayon ako sa sinabi mo, Adelina. Sa loob ng halos ilang dekade, ngayon, napapalaban na naman ako sa mga aswang na yan. Napupukaw na naman ang pagiging isang antingero ko noong kapanahonan ko pa. Kaya po pala, parang sanay na sanay kayong lumaban sa mga aswang na yan, Tandang Maximo. Dati po pala kayong antingero. Oo nga. Marahil may dahilan talaga kung bakit namin kayo nakilala. Ngayon, naiintindihan ko na rin kung bakit ang apo mo ang napili ng ahas na yon na pagkalooban ng kanyang mutya. Nananalaytay pala sa dugo ninyo ang pagiging isang antingero. Sinang-ayunan ni Lolo Maximo ang sinabi ni Tandang Adelina. Hinarap namin noon ang mga aswang at nang halos 3 dipa na lang ang layo nila sa amin, napatigil ang mga nilalang. Hindi sila sumugod sa amin dahil parang may hinihintay pa sila roon. Ilang sandali pa, may isang aswang na dumating at masasabi naming kakaiba siya sa lahat. Imbis na mapula ang kanyang mga mata, ay kulay dilaw ang mga yun na nagbabaga kagaya ng mata ng ahas na nakita ko. May kaliskis din siya na kagaya ng isang ahas at panay rin ang paglabas ng kanyang dila. May 2 siyang naglalakihan at matutulis na pangil na kayang pumatay kapag nakagat kanya sa leeg. Hindi ko alam, pero iyon ang unang beses na nakakita ako ng ganoong uri ng aswang. Napatingin ako sa mga kasamahan ko at maging sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Mukhang kakaiba ang isang yan kung ikukumpara sa kanyang mga kasamahan. Marahil sa kanilang pinuno. Mukhang gano'n na nga, Maximo. Hindi ko aakalaing ganyan pala ang anyo ng pinuno ng mga aswang na ito. Kung sa nga pong pinuno ng mga aswang na yan, anong puri po siya ng dilalang? Parang ngayon lang po ako nakakita ng ganyang aswang. Ako rin, Emerson. Sa tagal kong nabubuhay sa mundo, ito ang unang beses na makakaengkwentro ako ng ganyang aswang. Kung hindi ako nagkakamali sa kutob ko, ang nilalang na yan ay uri ng aswang na nahahanay sa lahi ng mga Barkana. Sa pagkakaalam ko, ang anyo niya ay karaniwang pagsasalarawan sa mga aswang na yon. Ano po ba ang mga aswang na Barkan, Tandang Adelina? Sila ang mga nilalang na dating nagkaroon ng mutya o anting-anting. Pero dahil sa paghahangad ng higit na kapangyarihan kaysa sa kung anong mayroon sila,
gamit ang kanilang mga tangan, naging masama ang hangarin nila. Dahil doon, marahil ay isinumpa sila ng mutya o anting-anting na hawak nila o kaya'y mga gabay ng mga ito. Mukhang hindi nagugustuhan ng aswang na yon na pinag-uusapan natin siya. Naku, humanda kayo at baka magbigay siya ng hudyat sa mga alagad niya at sugurin nila tayo. Dahil sa sinabi ni Lolo Maximo, inihanda namin ang aming mga sarili sa posibleng pag-atake ng mga aswang sa amin. Hindi ko alam, pero mukhang pinag-aaralan pa kami ng pinuno ng mga aswang na yon at hindi man lang siya nagbigay ng hudyat sa kanyang mga nasasakupan. Nagtaka rin sina Tandang Adelina at Lolo Maximo kung bakit hindi pa rin kumikilos at umaatake ang mga aswang na iyon. Akbang tatakbo na sana kami para kami na ang susugod sa kanila, pero hindi na namin nagawa pa dahil biglang nagwika ang pinuno ng mga aswang. Hindi ko akalaing marami pa palang pinagbago sa tribong ito. Adelina, ikaw na rin palang namumuno sa kanila. Simula nang mawala ang asawa mo dahil sa pakikipaglaban sa mga alagad ko noon. Hindi ko alam kung bakit kilala mo ako gayong ngayon lang tayo nagkita. Oo, tabakang ako na nga ang namumuno sa tribong ito. Ikaw pala ang pinuno ng mga aswang na ito na nag-uutos na lusubin kami. Ikaw rin ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko doon sa labanan. Pagpapayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko. Nakakasama naman yung loob. Nasa halos ilang taong pinagsamahan natin noon. Kinalimutan mo lang ako, Adelina. Hindi mo na ako nakilala pa dahil marahil sa anyo kong ito ngayon. Hindi nga kita kilala. Pero kung magpapakilala ka ngayon, marahil ay maaalala pa kita kung sino ka nga bang talaga. Sa pagkakaalam ko kasi, wala talaga akong kilalang nilalang na kagaya mo. Bigla ka nalang susulpot dito at sasabihin niya sa akin. Kilala mo ako, Adelina. Kilalang kilala. Dahil magkasama tayo noong lumalaban sa mga aswang. Pero ngayong isa na rin ako sa mga nilalang na yon. At tayo pa pala ang maglalaban. Hindi ko akalain ang dati kong mga katribo ang makakaharap ko para lang makuha ang mutya ng ahas na dati ko rin na magpagmamayari. Teka, sandali nga lang. Kung ikaw ang dating may-ari ng mutya ng ahas, ibig sabihin, ikaw ang mabagsik na antingerong tinutukoy nila. Tama ka dyan. Ako nga ang antingerong yon. Hindi ba ninyo inasahan ang tungkol sa bagay na yon? Lalo ka na, Adelina. Kaya pala, bigla ka nalang nawala at hindi namin nakita noon ang katawan mo, Pacifico. Naging isa ka palang barkan. Mabuti na rin at hindi napunta sa iyo ang mutya ng ahas nang maging isa ka ng aswang. Hindi ko aakalaing ang isang mabagsik na antingerong tinitingala noon at lumalaban sa mga aswang ay isa na rin ngayong kalaban. Sabihin na natin, nagbabago ang lahat at ganoon ang nangyari sa akin. Ngayon, babawiin ko ang mutya ng ahas na dati ko ring tangan. Ibigay niyo sa akin ngayon yan kung ayaw niyong ubusin namin kayo. Malabong mangyari yon, Pacifico. May napili na ang mutyang yon na bagong tagapangalaga niya. Hindi pwede mangyari yun. Akin lang ang mutyang yon. Akin lang yun, Adelina. Dahil nagalit ang pinuno ng mga aswang sa sinabi ni Tandang Adelina, sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan na sugurin kami. Dahil doon, hindi na rin kami umatras pa at nang magsimula na silang kumilos patungo sa amin, sinalubong lang din namin sila. Napatingin ako sa pinuno ng mga aswang at napansin kong matalim ang titig niya sa akin. Marahil ay alam niyang ako ang tinutukoy ni Tandang Adelina na bagong nangangalaga sa mutya ng ahas. Pero kahit na ganoon, hindi ako nakaramdam ng kahit na anong takot sa kanya. Nang atakihin ako ng 3 alagad niya, ipinakita ko sa kanya na hindi rin ako basta magpapatalo na lang. Gamit ang aking itak at karambit, hindi ko tinitigilan sa pag-atake ang mga kalaban ko hanggang sa magawa ko silang patayin. Ramdam kong nag-iibayo ang lakas at litsi ko, kaya hindi ako nahirapang
makipaglaban. Marahil, ikaw ang tinutukoy ni Adelina na bagong tagapangalaga ng butya ng ahas, binata. Parang ganun na nga. Sa akin ipinagkaloob ng ahas na yon ang kanyang mutya. Kung ikukumpara sa akin noon, ay mas mahina ka. Kaya nakakapagtaka kung bakit ikaw ang napili ng hayop na yun. Ganyan nga pa. Ipakita mo sa nilalang na yan kung paano mo patayin ang mga nasasakupan niya. Patunayan mo sa kanyang hindi ka mahina, kagaya ng sinasabi niya. Apollo, gagawin ko po talaga yun sa kanya. Ha! Kahit magsama-sama pa kayong lahat, nakalapanin ako at ang mga nasasakupan ko. Hindi kayo mananalo sa akin. Nagawa na naming patayin ang ilan sa mga nasasakupan mo. Alam naming makakaya rin ulit naming gawin yun sa inyo ngayon. Marahil, lumaki ang ulo mo noong tinitingala ka ng mga tao bilang isang magaling at mabagsik na antingero Pasifiko. Hindi ka rin nakontento sa kakayahan mo at humangad ka pa ng higit doon. Yan din marahil ang dahilan bakit ka naging aswang. Isinumpa ka ng ahas na yon na nagbigay sa iyo ng kanyang mutya. Wala akong pakialam sa naging desisyon ko, Adelina. Sabihin na lang natin, isinumpa ako ng ahas na yon, pero hindi ko pinagsisisiyan ang bagay na yon. Dahil sa ginawa niya, naging isa akong malakas na nilalang. Pero hindi pa rin sapat yun. Kaya gusto kong makuha ulit ang mutya para mas madagdagan ang taglay kong kapangyarihan. Isa kang galing na aswang! Isa rin akong antingero doon, pero hindi ko hilangan ang labis na kapangyarihan. Ang mga mutyaw anting-anting ay kinagamit lang sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Pwes, ibahin niyo ako! Gagawin ko ang lahat. Makuha lang ulit ang mutyang yon. Kahit ang kabalik pa roon, kayang patayin ko ang dati kong katribo. Kung gano'n ay humanda ka, Pasifiko. Hindi namin kayo aatrasan at lalabanan namin kayo hanggang sa maubos namin kayong patayin. Hindi na kami tatakas pa sa pagkakataong ito. Napahalaka kang pinuno ng mga aswang dahil sa sinabi ni Tandang Adelina. Napakuyom naman ako ng palad ko dahil sa galit sa nilalang na yun. Nakaramdam akong parang binabalot ng kakaibang init ang katawan ko. Dahilan para bahagyang maginig ang mga kalamnan ko. Ilang sandali pa, mas gumaan ang katawan ko doon at may kung anong enerhiyang nag-uudyok sa akin na manabik sa labanan. Sa pagkakataong yun, pinaligiran kami ng mga alagad ni Pinunong Pasifiko. Pero kahit na ganoon, walang nagpatinag sa amin. Ni hindi kami natakot sa mga aswang at nang muli nila kaming sugurin, hindi kami nagpatalo at sumugod na rin kami sa kanila. Bawat aswang na lumalapit sa akin, hindi ko na binibigyan ng oras na makatakas pa. Kapag nagawa ko silang sugatan ng itak, kaagad ko silang pinapatay gamit ang karambit. Kung hindi ko ginilitan ang kanilang lalamunan, itinarak ko ito sa kanilang leeg. Tapusin na natin ang mga alagad ni Pasifiko. Huwag na natin silang hahayaang makaalis pa ng buhay rito. Sige po, Inay. Kung yan po ang gusto ninyo, yun po ang gagawin natin. Pagtulungan na natin ang mga aswang na ito. Magagawa ulit natin maubos ang mga nilalang na ito, kagaya ng ginawa natin sa kanila, sa mga kasamahan nila. Tama po kayo, Lo. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para mapaslang sila. Ngayon ramdam ko ang bisa ng mutya ng ahas sa akin. Alam kong mas makakaya ko na makipaglaban sa mga aswang na tulo. Ay, mabuti naman kung gano'n na ba? Hindi rin po nila ako basta masusugatan. Dahil kapag nangyayari yun, kusa pong humihilom ang sugat na natamo ko sa labanan. Wala kang ang alam sa bisa ng mutya ng ahas na hawak mo ngayong binata. Natural lang naman yun. Dahil yun ang isa sa kakayaang ibinibigay ng bagay na iyon sa nagtatangan sa kanya. Kaya nga gusto kong makuha ulit yan para mahirapan akong sino mang kakalaban sa akin. Manahimik ka, Pasifiko! Hindi mo kailangang ipangalandakan ng kaalaban mo tungkol sa mutya ng ahas. Ipinapahalata mo lang na hindi mo matanggap na hindi na kailanman babalik sa iyo ang mutya. Tama ka nga, Adelina. Hindi ko matatanggap ang bagay na yon, lalo na at mahina ang bagong tagapangalaga nito. Kung hindi lang ako nababahala na mapapatay ako ng mutyang yan, noon pa man, ay ako lang nakipaglaban sa inyo para makuha lang yan.
Ibig sabihin, kaya kang patayin ang mutyang ito. Ikaw mismong nagbigay ng dahilan para manganib ang buhay mo. Emerson, ngayong alam mo ng kahinaan din niya ang mutya. Kaya maging maingat at madiskarte ka sa laban. O patanda ka, Adelina! Napasigaw sa galit ang pinuno ng mga aswang. Dahil doon, inutusan niya ang kanyang mga alagad na tapusin kami. Sumunod naman ang mga iyon sa kanya at walang tigil na kaming inatake ng mga ito. Napapaiwas lang ako ng una, pero kalaunan ay ako na rin ang sumugod sa mga aswang na kalaban ko. Isa-isa ko silang nilapitan at walang awang pinagpapaslang. Napapahiyaw na lang sila sa tuwing mabilis akong lumalapit sa kanila at agad na tinataga sila ng itak. Sabay baon ng karambit sa kanilang likuran o kaya ay batok. Hindi pa ako nakukontento dahil gusto ko ring ipakita sa pinuno nila na hindi ako mahina gaya ng iniisip niya. Kaya pinupugutan ko ng ulo ang mga alagad niya. Napansin kong mas nadagdagan ang galit ng pinuno ng mga aswang kaya mas nananabik din akong kalabanin siya. Huwag na nating patagalin pa ang laban. Patayin na natin ang mga aswang na ito nang sa gayoy magawa na rin nating kalabanin ang kanilang pinuno. Marami pang mga aswang na ito, inay, at paniguradong matatagalan pa bago natin sila magawang maubos na paslangin. Dapat mayroong isa sa atin ang kakalaban sa pinuno ng mga aswang na yun. Tama si Lorna. Huwag na nating hintayin na maubos sa mga alagad niya. Pwede siyang kalabanin ng isa sa atin. Nang sa gayon kapag natalo ang pinuno ng mga nilalang na ito, mas mabilis din natin sila mapapasuko. Sa bagay ay may bunto ang sinabi ninyong dalawa, Maximo, Lorna. O siya, kayo nang bahala sa mga aswang na nandito at ako nang makikipaglaban kay Pacifico. Abay, hindi ko hayang ikaw ang makipaglaban sa kanya, Adelina. Alam kong magaling ka rin makipagbuno. Pero mas manganganib ka kapag ikaw ang lalaban sa kanya. Kaya nagsabi niya, matagal kayong nagkakilala at nagkasama noon kaya alam niya kung paano ka kumilos at makipaglaban. Abay, mabilis siyang mababasa mga galaw at atake mo. Kaya posibleng matatalo kanya at mapatay. Tama po si Tandang Maximo, inay. Hindi po kayo pwedeng lumaban sa pinuno ng mga aswang na yun. Sino na ba nakakalaban kay Pacifico kung ganon? Kaya ninyong ako gumawa ng bagay na yon. Antingero, laban sa antingerong naging isang aswang. Teka, hindi ako makakapahing na gawin mo yun, Lo. Ako na lang po makikipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Ipapakita ko po sa kanyang hindi ako mahina. Ako po ang papaslang sa kanya. At kapag natalo ko po siya, maituturing na siya ang mas mahina sa aming dalawa. Sigurado ka ba yan na po, ha? Opo, Lo. Ako po ang may tangan ngayon ng mutya ng ahas na dating pagmamayari niya. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Napatunayan sa kanya na hindi nagkamali ang mutya sa pagpili sa akin bilang bago niyang tagapangalaga. Sige, Apo. Gawin mo ang mas makakabuti para sa'yo, ha? Kami nang bahala sa mga alagad ng aswang na yan. At ikaw na sa binuno nila. Mag-ingat ka, Apo ko. Sige po, Lo. Kayo rin po. Inasikaso na ni na Lolo, Tandang Adelina at iba pang mga katribo nilang natitira ang mga alagad ng pinunong aswang. Ako naman noon ay pinuntahan si Pinunong Pacifico para harapin siya. Ramdam ko ang pag-iinit ng buong katawan ko at parang may kung anong kakaibang enerhiya ang nais ko mawala sa akin nang tuluyan akong makalapit sa Pinunong Aswang. Napansin ko kagad ang malapad niyang ngisi at walang tigil na paglabas ng kanyang dila, kaya nakaramdam ako ng galit. Napahawak ako ng mahigpit sa aking itak at karambit. Hindi na ako nag-aksaya roon ng oras at mabilis kong sinugod ang pinuno ng mga aswang. Namangha ako dahil mas nadagdagan pa noon ang bilis ko. Naiwasan naman niya ako pero hindi ako tumigil sa pag-atake sa kanya. Naglaban kaming dalawa at halos iwas at atake lang ang nagagawa namin sa isa't isa. Pero wala pang may nasusugatan. Mukha ka lang palang mahina, binata ka. Pero may ibubuga ka rin para sa laban. Magaling ka makipaglaban. Pero hindi ibig sabihin yon ay magagawa mo kung matalo. Huwag kang magpakampante dyan. Dahil hindi mo pa alam kung ano at hanggang saan ang kaya kong gawin para lang mapaslang ka. Dapat na ba akong matakot sa sinabi mong yan, ha?
Hindi naman kita tinatakot. Dahil mas nakakatakot ang anyo mo kaysa sa sinasabi ko. Isa lang namang yung babala na hindi kita titigilan hanggat buhay ka! Hindi magandang tabas ang dila mo, binata! Baka gusto mong yan ang unahin kong putulin sa katawan mo para hindi ka na magdaldal pa! Inaayon ko lang din ang tabas ng dila ko sa kalaban ko. Kung ikaw lang din naman, aba, hindi na ako magpapapigil pa, no? Gusto ko ang pagiging matabang mo. Pero tignan natin kung magtatapang tapangan ka pa kapag nagawa na kitang masugatan. Huwag ka mag-alala. Kapag may natamo kang sugat mula sa akin, hindi na kita hayaang maghirap pa. Dahil papaslangin na agad kita! Ganoon din ako sa'yo. Kaya humanda ka! Alam kong masakit sa loob mo na ang dating mo tsaka kakampi mo sa lahat ng laban ay siyang magiging dahilan pala ngayon ng kamatayan mo! Tumahimik ka! Maglaban na tayong dalawa! At walang titigil! Hanggat walang bumabagsak! Nang atakihin niya ako, hindi ako umatras. Bagkus, isinalubong ko siya. Nagtitigan kami ng mata sa mata at halos walang gustong magpatalo. Pareho kaming napasigaw at sinimulan namin ang pakikipaglaban sa isa't isa. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ng pinunong aswang nang magawa kong makipagsabayan sa bilis at liksi niya. Marahil, inakala niyang hindi na yun sakop ng kakayahan ng mutya ng ahas, kaya nababahala rin siya. Ginamit ko ang pagkakataong iyon para magawa siyang sugatan sa kanyang dalawang braso. Napahiyaw siya pero hindi ako tumigil sa pag-atake sa kanya. Nataga ko siya sa bandang tagiliran niya noon at nadaplisan ng karambit sa bahagi ng kanyang leeg. Napahiyaw lang siya at bahagyang napaliw sa akin. Nasa ganoong sitwasyon kami nang magkaroon ng malalakas na sigawan. Nagulat ako nang makita ang isang malaking ahas na pinuluputan ang mga aswang na alagad at kalaban ni na Lolo at Tandang Adelina. Teka sandali! Ano nangyari? At bakit nandito ang malaking asa yan? Marahil ay gusto rin niyang makita kung paanong mamamatay ang isang tulad mo. Gusto niyang masaksiyan kung paano mapapaslang ng bagong tagapangalaga ng kanyang mutya ang dating pinagkatiwalaan niya sa bagay na yon. Hindi pwede mangyari to! Nagpapakita lang ang ahas na yan sa mga taong pinagkalooban niya ng kanyang mutya! Hindi siya nagpapakita sa iba! At higit sa lahat, ay hindi siya gumagawa ng paraan para makatulong! Grabe, mukhang takot na takot ka yata. Hindi mo marahil inasahan ang lahat ng ito. Eh maging ako rin naman nagulat. Pero mali natin, may dahilan din siya kaya siya nagpakita ngayon. Eh gaya nga ng sinabi mo kanina, nagbabago din ang lahat. Hindi ka pwedeng ubusin at patayin ang mga alagad ko! Hindi! Maganda ka ngayon dahil isusunod na rin kita! Hindi na ako nag-alangan pa at mabilis kong sinugod ang pinuno ng mga aswang. Dahil sa nakita niyang nangyari sa kanyang mga alagad, naging balisa siya at hindi na niya maituon sa laban namin ang kanyang atensyon. Napansin ko ang kakaibang takot noon sa mukha niya, kaya ginamit ko na rin ang pagkakataong iyon para magawa siyang tapusin. Nasa ganoong sitwasyon naman kami nang biglang gumapang palapit sa amin ang malaking ahas. Pinuluputan niya ang pinunong aswang at iniangat niya sa ere. Napapahiyaw lang noon ang malaking ahas habang mabagsik na nakatitig sa aswang. Naramdaman kong nagiinit ang mutya kaya inilabas ko ito. Nagliliwanag ang bagay na iyon at napatingin sa akin ang malaking ahas. Binitiwan niya ang pinunong aswang dahilan para mabuwal ito sa lupa. Umalis din siya, parang sinasabi niya sa akin na ako na ang tumapos sa nilalang. Kapa, huwag mo nang aksayin pa at pagkakataon na mabas lang ang pinuno ng mga aswang. Binibigyan ka na ng malaking ahas ng tsansang magawa yon at mapatunay sa nilalang na yan na hindi ka mahina. Tama ang lolo mo, Emerson. Tapusin mo na si Pacifico. Huwag mo na siyang bubuhayin pa. Kaya mong patayin ang aswang na yan, Emerson. Nagtitiwala kami sa'yo. Sige na po! Tapusin mo na ang laban! Sige Polo! Ikaw aswang ka! Umanda ka!
Dahil ito na ang gabi ng magiging katapusan mo! Ang tungkol sa pagiging isang atingero mo noon ay mananatiling isang kwento na lang! Hindi mo ako pwede patayin! Hindi ako makakapayag na gawin mo yan sa akin! Hindi mo na ako mapipigilan pa! Damihin mo tong pagtarak ko ng karambit sa leeg mo hanggang sa mamatay ka! Pag-iusap! Wag! Hindi ko na pinigilan ang sarili ko at sunod-sunod kong itinarak sa leeg niya ang karambit na hawak ko. Napapaungol lang ang pinunong aswang dahil sa ginagawa ko sa kanya. Noong mga panahon ding iyon, mas nagliwanag pa ang mutya ng ahas kaya naisip kong gilitan ang dibdib ng aswang at walang pagdadalawang isip na ibaon doon ang mutya. Walang tigil sa pagliwanag iyon at maging ang malaking ahas ay ganoon din. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano tila hinigop ng mutyang yun ang malaking ahas. Dahilan para magkaroon ng nakakasilaw na liwanag kaya dali-dali akong umalis doon. Biglang sumabog ang katawan ng pinunong aswang at pagkatapos niyon ay binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Pagkamulat ko ng mga mata ko, wala na ang katawan ng pinunong aswang maging ng mga alagad niya. Napansin din namin noon ang isang dalaga na bahagyang nagliliwanag ang buong katawan. Binabati kita, binata. Dahil napagtagumpayan mong paslangin ang pinuno ng mga aswang. Hindi ako nagkamali. Ikaw ang pinili kong maging bagong tagapangalaga ng aking mutya. Teka, sino at anong nilalang ka? At bakit ako ang pinili mong pagkaluban ng iyong mutya? Luara ang aking pangalan. Isa akong diwatang gabay ng mutya ang hawak mo. Alam kong mapapangalagaan mo ang aking mutya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na ipagkaloob ito sa'yo. Naway ingatan mo to hanggang sa abot ng iyong makakaya. Palagi akong gagabay sa'yo sa lahat ng labang haharapin mo. Paalam. Teka, sandali! Aba! Masaya akong nagtagumpay ka, Emerson. Hindi nagkamali ang diwatang gabay ng mutyang yan na ikaw ang pinili niya. Isa palang diwata ang ahas na yon. Alagaan mong mabuti ang mutya niya, Emerson. Ikaw na ang bagong tagapangalaga nito. Paano po kayo, Tandang Adelina? Tapos na ang misyon ng aming tribo bilang tagapangalaga ng mutya ng ahas na yon, Emerson. Kung gusto mong malaman ang balak namin pagtatapos ng lahat ng ito, aalis kami rito at magsisimula ng panibagong buhay. Kampante na kaming nasa maayos na lagay na ang mutya, kaya makapamumuhay na rin kami ng payapa. Maraming salamat sa inyo, Maximo, Emerson. Kung hindi dahil sa inyo, marahil wala na kami ngayon. Ginawa lang namin ang apo ko ang mas makabubuti. Hindi lang sa inyo kundi pati na rin sa mga tao rito sa bayang ito. Ngayong wala na ang mga aswang. Wala nang magiging gulo. Maraming salamat din sa inyo ha. Sige na, umalis na kayo rito. Ito ang una at huling pagkikita natin. Mag-iingat kayong dalawa. Naku kayo din, Adelina. Lorna. Salamat po, Tandang Maximo. Sige po, mauna na po kami sa inyo Maraming salamat po talaga sa inyo. Umalis na kami ni Lolo sa lugar na yon. Nakauwi kami ng ligtas sa bahay namin. Wala nang nagawa si Lolo kung hindi tanggaping marahil ay nakatakda rin akong maging isang antingero gaya niya. Iningatan ko ang mutya simula noon hanggang ngayon at mas nilinang pa ang aking kakayahan. Suportado naman ako ni Lolo sa landas na napili ko, ang maging isang antingero. Sa paglipas ng mga taon, naging masaya ako dahil doon. Lalo na at hindi lang ang karanasang ito ang naging pakikipaglaban ko sa mga aswang. Kumbaga, dito nagsimula ang lahat ng aking tadhana at pakikipagsapalaran. Iniwan ako ni Lolo dahil namatay siya. Wala akong naging balita kina Tandang Adelina. Nagkaroon ako ng sariling pamilya at tanggap kung sino at ano ako. Hindi ko aakalaing magbabago ang buhay ko dahil sa mutya na ipinagkaloob sa akin nang minsang napadayo kami
sa tribong tagapangalaga ng makapangyarihan at mahiwagang mutya ng ahas.